Huling hirit sa holiday ang sinulit ng mga dumayo sa Tagaytay. Makipasyal din tayo sa live na pagtutok ni Dano Tingkungko. Dano! Vicky, ang huling araw nga ng extra long weekend ang sinamantala ng marami para mamasyal dito sa Tagaytay. Kanya-kanyang hanap ng pwesto para mag-picnic ang ilang magkakamag-anak o magkakaibigan dito sa picnic group. Isa sa mga pasyalan sa Tagaytay. Paboritong puntahan hindi lang dahil mas malapit sa Metro Manila, mas banayad at malamig na panahon ang ma-enjoy lalo ngayong pugon weather kahit saan. Bukod sa pagpipiknik, ma-enjoy din ang Ferris wheel, horseback riding at zipline. Ang pamilya ni Aina at Johaina dito nagdiwang ng Eid al-Fitr o pagtatapos ng Ramadan. Masaya. Makipag-bonding ba sa family namin? Parang malungkot kasi namamaalam na po yung Ramadan namin. Exciting naman din kasi when we say Eid al-Fitr, it is about a celebration of feast. So plano namin is yun nga, 3 days of celebration, tapos consistent dapat yung mga prayers namin. Kasabay nila sa picnic grove ang pamilya ni Aling Colen na dito ipinagdiwang ang kanyang ika-84 na kaarawan. Happy ako dahil kasama ko lahat ng pamilya ko, anak ko, apo ko. Masaya po kami kasi unang-una holiday na nga, nagkasama-sama kami magkakapatid. Diretso pasyal na po kasi birthday pa rin naman niya, continuation ng birthday niya. Masaya po kasi pagka yung ganyang may okasyon na magbabanding kami magkakamag-anak. Kung nabitin ka naman, may pwede pang ikutan sa kabilang dulo. Yan ang amusement park na tanyag sa mga atraksyon nito tulad ng Sky Eye, Super Viking, horseback riding at zipline na may kulang-kulang 360 view ng Taal. Kasama ko sa panonood ng mga sumakay sa zipline ang magpipinsang sina Adela at Nisa na dito piniling magdiwang ng Eid. After po namin mag-pray, dumiretso na po kami rito. Special po pag po ganito. Kasi po day off din nila sa work nila. Magzi-zipline ka ba? Hindi po. Nagpunta kami dito para i-celebrate yung ideal namin. Nakapunta kami nung una, so hindi namin na-enjoy yung view dito kasi biglang nagbagyo. Kaya bumalik kami dito para tingnan ng maayos yung view dito. Ngayon, mainit. Marang masakit sa ulo. Mas maganda ngayon, kaso lang yung init, grabe. Well, Vicky, hindi na ganun kainit dito, kaya dun sa mga hahabol, medyo malamig pa rin. Malamig din ang ulo ninyo dahil maluwag pa rin ang daloy ng trapiko dito sa Tagaytay Nasugbu Highway kung kayo ay hahabol ngayong gabi. Ngayon, dahil bukas may pasok na ulit, kung mabibitin kayo sa holiday, ngayong Sabado at Linggo, merong pa-stargazing ang Sky Ranch kasabayan ng Global Astronomy Month. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko. Magiging mas maaga ng 1 oras ang pasok ng mga kawani ng local government units sa Metro Manila simula po sa April 15. Inaprobahan ng Metro Manila Council ang resolusyon bilang tugon sa matinding trapiko. Upang makaiwas sa rush hour, magsisimula ng alas 7 ng umaga sa halip na alas 8 ang schedule ng pasok sa mga LGU sa Metro Manila at hanggang alas 4 ng hapon sa halip na alas 5. Iniikayat din ang lahat ng national government agency sa Metro Manila na i-adopt ang kaparehong schedule. Takaw disgrasya na umano ang epekto ng isang baradong drainage sa isang kalsada sa Laguna. Idinulog yan sa inyong kapuso Action Man. Hindi gaya ng mga tuyot ng ilog at irigasyon sa ilang lugar. Kahit tirik ang araw, di umano natutuyuan ng tubig ang bahaging ito ng Pulo Diezmar Road sa Cabuyao, Laguna. Ang itinuturong sanhi ng problema, baradong drainage sa lugar. Na-stuck po yung tubig at yung nagkaroon po ng lumot. Sobra, delikado. Kaya po dinulog ko po yung sa inyo. Ilang motorista na umano ang naaksidente dahil sa matubig na daan. Kaya po na-slide po siya, kagawa po ng lumot ng tubig. Ilang dekada na raw iniinda ang problemadong drainage. Kaya may pakiusap sila sa lokal na pamahalaan ng Cabuyao bago pa umabot ang tag-ulan. Kahit hindi po tag-ulan, ang tubig po talaga napakalaki. Lalo na siguro pagkadating ng tag-ulan. Naisakan po siya ng lamok.
Dumulog ang inyong kapuso action man sa lokal na pamahalaan ng Cabuyao, Laguna. Pagupong-pagupo ng bagong administrasyon ng 2022, ng bagong Cabuyao. Nakipag-ugnay na agad tayo sa DPWH at nabanggit nga po nila na meron silang proyekto dyan. Hanggat hindi po na-approve yung revised design ng bridge, nakapending pa rin po yan. Sir, hindi kaya ng pondo ng city yung pag-maintain? Yan po ay maaari po din nating isangguni rin po kung sasangguni ang panglungsod. Pero dahil nga po sako po yan ng proyekto ng ating national, tayo din po hindi rin po makakagalaw. Sa ngayon ay gumugulong pa ang pagrebisa sa planong proyekto ng DPWH Region 4A sa lugar. Patuloy na makikipag-ugnayan sa kanila ang lokal na pamahalaan ng Cabuyao hinggil dito, lalo't nakapaloob sa proyekto ang kanilang drainage improvement. Nangangako naman ang lokal na pamahalaan na regular silang magsasagawa ng declogging operation sa apektadong lugar para iwas baha. Lubos na nagpapasalamat ang concerned citizen sa naging pag-aksyon. Tututukan natin ang pangakong yan ng lokal na pamahalaan ng Cabuyao. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katuwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Tiniyak ng pamunuan ng Skyway na maayos ang pagkakalatag ng kanilang safety measures sa kabila ng panibagong insidente roon ng pag-counterflow ng motorsiklo. Ayon sa Skyway Operations and Management Corporation, malinaw na binaliwala ng naturang rider ang mga protocol at traffic regulation sa naturang kalsada. Nakikipag-ugnayan na sila sa MMDA at sa lokal na pamahalaan para mahuli ito. Paigtingin din nila ang kanilang 24 oras sa pagbabantay sa pamagitan ng pagdadagdag ng mga patrol. Aayusin ding lalo ang surveillance sa Skyway para maiwasan ang mga kaparehong insidente. Isang taxi driver ang hinold up umano ng kanyang pasahero gamit ang kutsilyo. Sa tulong ng mga naalertong mga residente, nahuli po ang suspect at tinutukan niya ni Nico Wahe. Sira-sirang damit at sugat sa tagiliran. Yan daw ang ebidensya na hinold up ang taxi driver na ito ng kanyang pasahero sa Pasay City. Kwento niya, sumakay ang lalaking pasahero niya sa Pasay Rotonda. Pinadaan niya dyan sa may Williams, corner ng Roberts Street. Dito na kanya. Sabay tutok na sa akin ng kutsilyo. Pilit daw kinukuha ng suspect ang cellphone at pera niya. Yung cellphone ko nasa dashboard. Akin na yung cellphone, kanya. Gumagana naman yung isip ko. Sabi ko, nakahawak mo ako Paano ko maabot? Saka naka-seatbelt ako. Sige na, bilisan. Tinutukan niya. Tutuluyan kita, kanya. Saktong may dumadaan na dalawang, hindi ko alam kung mag-asawa. Binuksan ko yung pinto nang malapit na. Nakakuha ng attention, lumapit. Dito na rin daw tumakbo ang suspect kaya sinundan siya ng biktima. Nakita ko, sumakay ulit ako sa taxi, sabay kanan ako sa Roberts. William kasi ito Sabay, hindi na bababa yung bintana ko binuksan ko habang tumatakbo. Nagsisigaw na ako ng hold up, tulong. Naalerto ang taong bayan kaya hinabol din nila ang suspect. Nang makorner, bugbog ang inabot niya. Ayon sa biktima, nagpakilala pa raw na pulis ang suspect. Pulis ako kanya nung binubugbog na siya. Narinig ko yung sabi yung mama yun nagbugbog ng hold up. Pulis daw siya, walang ID ipakita. Ayon sa barangay, madalas daw talaga ang hold upan sa lugar. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect. Na-comment po. Pulis po ba kayo, sir? Na-recover sa suspect ang kutsilyong ginamit niya umano sa pang-hold up, maging ang cellphone at pera ng taxi driver. Patuloy na iniimbestiga ng Pasay City Police ang insidente. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Ipinagdiwang ng mga kababayan nating Muslim sa iba't ibang bahagi ng bansa ang Eidil Fitr o pagtatapos ng Ramadan ngayong araw. Tinutukan niya ni Argil Relator ng GMA Regional TV. 1 Mindanao. Sa pagdarasal na ito pa lang sa Rojas Avenue, Davao City, mahigit 4,000 na ang dumalo bilang pag-obserba sa pagtatapos ng Ramadan ng mga Muslim. Nararapat lamang
Masalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsamba at pagdarasal sa Kanya. The celebration of Eid this day very successful. Personal ding bumati sa kanila si Davao City Catholic Archbishop Romulo Valles. Mahigit 3,000 naman ang dumalo sa congregational prayer na ito sa Zamboanga City. Masaya dahil ngayon natapos na rin ang aming pagsasakripisyo. Happy Eid Mubarak sa ating lahat. Magkasundo at saka magkabuang mga Muslimin sa lalo na sa reliyon ng Islam. May salo-salo rin pagkatapos. Habang sa Cagayan de Oro City, mahigit 500 Muslim sidewalk vendors ang binigyan ng family food packs at tigli 5 kilong bigas ng Cagayan de Oro City LGU sa huling araw ng Ramadan. Ang tagal ko na dito sa Cagayan de Oro, ngayon ko lang natikman yung pagbati, yung pagpapahalaga sa aming mga Muslim. May mga nagunita rin ng Eid al-Fitr sa Pikit, Cotabato. Cotabato City. Naway mapanatili natin sa ating mga puso at isipan ang mga turo ng buwang ito katulad ng pagmamahal sa kapwa at pagtulong sa mga nangangailangan. Pati sa Bohol, sa Aurora. Basta mayroon lang kaming pinagsisimbahan na mayroon kaming mosque, masaya pa rin. Sa Ilocos Norte. At sa Maynila, kung saan madaling araw pa lang ay marami nang nagtipon sa Quirino Grandstand. Ayon sa amin, tradition po namin, nagtitipon-tipon kaming pamilya, salo-salo pong magkain. During Ramadan, multiple po ang reward na nakukuha namin sa ganyan. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao at GMA Integrated News, Argil Relator, nakatutok 24 oras. Dinakip ang isang lalaki sa Tondo sa Maynila dahil sa panunutok umano ng baril. Ang mga hawak niyang armas, wala umanong lisensya. Nagbabalik si Nico Wahe. Baril na itsurang Uzi, 6 na bala ng caliber 9mm at isang granada. Yan ang nakuha sa bahay ni Roberto Lopez sa Barangay 248 Tondo, Maynila. Ayon sa Special Mayor's Reaction Team ng Manila Police District, isang sumbong ang natanggap nila kaugnay sa mga armas umano ni Lopez. May pumunta dito na complainant regarding sa meron nanutok sa kanya ng baril. Tapos ito yung tinuturo niyang suspect is si Robbie, yung nahuli nga po natin. Ngayon, after series of validation tsaka series of operational research natin sa kanya, nakita nga namin is medyo notorious nga yung tao. Kaya nag-apply po tayo dito sa RTC ng Manila ng search warrant para mapasok po natin yung premises niya. Sa mismong cabinet daw ni Lopez nakuha ang mga armas. Marami na raw kaso si Lopez ayon sa otoridad. Lahat ng case halos meron na siya. 915 drugs, 10591, which is yung illegal possession, meron na siyang previous case doon. Tapos lahat halos scandal, alarming scandal, tapos may nasaktan na rin siya. Sa verification ng mga pulis, walang mga lisensya ang armas ni Lopez. Pumayag namang humarap sa kamera ang suspect pero matipid ang kanyang mga sagot. May mga reklamo sa atin, sir, na nanutok daw tayo ng baril tapos upon searching dun sa bahay ninyo, may nakitang mga medyo mataas na kalibre ng baril, may granada pa. Ano pong reaksyon niyo sa inyo mo ba ito? No comment po, sir. Maharap sa kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition at RA 9516 o Unlawful Possession of Explosives si Lopez. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Ilang party drugs ang tila panira ng beach vibe sa pamosong Siargao, kabilang po ang tinatawag na Mushroom Chocolate Bar. 3 tulak ng mga yan ang magkahiwalay na naaresto. At nakatutok si John Consulta, exclusive. Pagkakuha ng hudyat, mabilis na pinasok ng mga tauhan ng PIDEA Surigao del Norte ang bahay na ito sa Siargao. Huli sa bypass operation ang isang licensed professional teacher na nagbebenta umano ng party drugs. Kabilang dito ang halos 1 kilo ng tinawag na mushroom chocolate bar na natuklasang may lamang illegal na droga. Nung pinalaboratory natin, positive ito sa psilocybin, which is classified as dangerous drug.
as part ng innovation nila to conceal drugs, pinag-mix nila ang mushroom and chocolate bar to make it appear also appealing to the customers. Sa isang follow-up operation ng PIDEA, naaresto naman ang source ng mushroom chocolate bar na isang freelance model at isang telco senior manager. Na-recover sa kanila ang 71 piraso ng tabletas ng ecstasy at cocaine na nakatago sa loob ng face powder. Ayon sa PIDEA, high-tech ang ginagamit na paraan ng grupo para maibenta ang kanilang party drugs sa mga parokyano sa Siargao. May Telegram application sila na kung saan nakapublish yung generated barcode. Pag once na scan ng customer, lalabas doon paano siya mag-order, paano siya magbayad, anong drugs na i-order niya. Sa pag-deliver nila, walang physical na abutan. They are using dead drop method na kung saan yung mag-deliver, ilalagay yung ecstasy sa isang lugar, then pipicturan. Pag napicturan, isasend doon sa recipient. Usually, ang mga customers nila dito ay mga foreigner, affluent personalities at partygoers. Tumanggi magbigay ng pahayag ang panig ng mga inaresto na nakakulong ngayon sa PIDEA Region 11. Ongoing ngayon ang follow-up operation ng PIDEA Region 13 para matukoy kung sino ang pinaka-supplier ng mushroom chocolate bar at iba pa mga party drugs ng kanilang naarestong grupo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Pinaaasa pa rin ba kayo ng mga tunog ng text pero spam pala o mula sa hindi nyo kakilala? Ingat dahil marami pa rin yan sa kabila ng SIM registration law at posible pang scam. Nakatutok si Rafi Tima. Mag-iisang taon na mula nang ipatupad ang SIM registration law sa bansa. Pero si Dexter, sa halip na mawala o mabawasan man lang ang natatanggap na spam text, lalo pa raw itong dumami. Nagtataka ko, ngayon may batas na, saka dumami. Gaano po kadami sa isang araw? 20 or higit pa po. Nagsasawa na nga daw si Dexter sa kaka-block at kaka-delete sa mga spam messages na 24 oras pumapasok sa kanyang cellphone. Karamihan nag-o-offer ng loan, online investment at pati paglalaro ng online casino. Nakakaasar, sir. Minsan may kausap ka, papasok yung mga message. Ang mismong hepe ng PNP Cyber Response Unit, ganito rin daw ang karanasan. Tila nakakita raw kasi ng butas sa batas ang mga mapagsamantala. Kahit hindi pa raw kasi na i-register ang isang SIM card, may signal na ito na dapat ginagamit para mag-register online. Pero ginagamit para mag-blast ng mensahe sa pamamagitan ng mga computer software. Dapat wala kang matatanggap na signal. So you have to go to a store. You have to register your identity. And then once it was registered, and then that's the time that they will activate and then you can receive a signal. Bukod sa text message, pansin din daw ng Anti-Cybercrime Group ang pagtaas ng bilang ng cybercrimes ngayong first quarter na mas mataas ng mahigit 20% kumpara sa kaparehong period noong nakaraang taon. Pero ayon sa PNP, karaniwan daw talagang tumataas ang bilang ng cybercrime sa unang quarter ng taon pagkatapos ng Pasko. At social media pa rin daw ang karamihan sa gamit ng mga mapagsamantala. Ang number one kasi dito na mataas ay yung online selling pa rin. Mostly yung ginagamit din sa social media, yung pagbili, pagbenta, reservation, lahat ng scam na pwedeng engage sa social media. Aminado ang PNP sa tuwing may bagong batas, mabilis mag-adjust ang mga mapagsamantala para makapanloko. May mga nakabinbin naman umunong mga bagong batas na maaaring tumugon sa mga bagong modus at mga butas sa mga ipinapatupad na batas sa ngayon. Ang mahalaga ayon sa PNP, kapag may nakitang scam, agad i-report sa Anti-Cybercrime Group ng PNP o sa Office of Cybercrime ng DOJ. Sa huli, malaki ang papel ng individual para hindi mabiktima ng cybercrime. Mga simpleng bagay na dapat tandaan, tulad halimbawa sa text spam. Pag hindi sumali sa anumang raffle, hindi ka mananalo. Pag ang offer ng pautang mula sa hindi kilalang numero ay masyadong maluwag, magduda agad. Pag sobra namang mura ang ibinibenta online, abay hinay-hinay sa pag-click. Pag-aralan itong mabuti. At pag naloko, agad i-report sa mga otoridad. Ang mga natatanggap na spam at scam messages, maaari ding i-report sa website ng National Telecommunications Commission. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. What you see is what you get. Yan ang sagot ni Asia's multimedia star Alden Richards sa panunukso ng netizens kasunod ng viral birthday surprise niya at sweetness nila ni Catherine Bernardo. Ichichika sa atin yan ni Nelson Canlas. Hanggang ngayon, usap-usapan at di pa rin natatapos ang pag-ship sa tambalang Catden o Catherine Bernardo at Alden Richards. Kasunod ito ng sweet moments ng dalawa sa mga nagdaang birthday party ng aktres.
Derechahan na naming tinanong si Alden sa real score nila ni Kat. At ang bulong niya, what you see is what you get. Hindi naman daw kasi nawala ang friendship nila ni Catherine over the years, kaya't ang nakikita raw ng mga tao sa social media ay ang pagiging natural lang nila sa isa't isa. I was invited and syempre it was part of her birthday celebration, so with friends and family. Masaya naman yung naging experience, and you can see how happy Kath is right now. Tinutokso kayo online eh. Hindi lang din talaga kailangan laging ipamalita sa social media yung mga ganyan eh, but you know, sometimes yung mga personal things that's happening, better be personal na lang. Sa ngayon, isa sa pinagkakaabalahan ni Alden ang ongoing na taping ng biggest family drama series of 2024 na Pulang Araw. Naintindihan at minahal ng araw niya ang kanyang karakter sa serye. First time niya ring maka-eksena si Kapuso Drama King, Dennis Trillo. Ganun pala siya, medyo mabigat siya, kaya nga medyo malat ako ngayon kasi a lot of shouting, a lot of emotional scenes. First day namin nagka-eksena ni Kuya Dennis. Wow. Kahapon. Never pa kayo nag-work ni Dennis? Never. First time. So first time? First time. Okay. Kaya siya Dennis Trillo. Yun. I mean, nakita ko yun kahapon. Kasi ang hirap din ng role niya. Mahusay talaga. Idol din talaga si Kuya Dennis. Sa kabila ng pagiging busy, di raw nalilimutan ni Alden ang kanyang kalusugan. At isa sa kanyang hobby ngayon, pagtakbo. Tuwing nagpe-flex si Alden ng kanyang running gig sa social media, libo-libong netizens ang nai-inspire at natutuwa. Bukod kasi sa dulot itong well-being sa kanya, paghahanda rin daw ito para sa isang matagal ng pangarap. Actually, hindi ko naman siya ina-announce, but suntok sa buwan lang na gusto ko sana by this year makatakbo ko sa isang half marathon. I don't know, nakakita ako sa October 24, meron sa Rome eh. It's more of therapy, parang panibagong outlet for, kasi I lie load with gaming eh. Hindi na ako masyadong naglalaro ngayon. Actually, yes. So, dito ako sa fitness nagpo-focus kasi mas beneficial siya sa health. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.